Napasyalan mo na ba ang isa sa 4 na pinakaliblib na mga bayan ng Isabela? Ito ang Palanan, Isabela. Ito ay isang coastal first-class municipality na binubuo ng 17 barangay. Ito rin ang tinaguriang final capital of the Philippine Republic sa panahon ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo. Malaking bahagi ng bayan ng Palanan ay ang Sierra Madre, kaya naman bukod sa banayad na klima, dito rin natin makikita ang ilan sa mga naggagandang halos hindi pa napupuntahang mga beaches, ilog at mga landscapes na sa Palanan mo lang makikita. Ilan sa mga tourist attractions nila dito ay ang dalawang Blue Lagoon, White Beach ng Dinadungan, Dikotkotan White Beach, Demolit Beach, Kulasi Black Beach at marami pang iba. Kung hindi ko man mapupuntahan lahat ay may dahilan pa ako para bumalik dito. Kung gaano kaganda ang lugar na ito ay ganun din kahirap bisitahin dahil kahit konektado ito sa mainland ay mararating mo lang sa pamamagitan ng pagsakay ng bangka o pagsakay ng eroplano dahil hindi pa nakukumpletong gawin ng mga kalsadang patungo dito. Ang unang araw ng biyahe natin ay mula Tarlac City papuntang Kasiguran, Aurora kung saan tayo mag-overnight at kinabukasan naman natin pupuntahan ng Palanan. Kung ikaw ay naghahangad mag-adventure sa Palanan, samahan mo ako at ating silipin ang isa sa pinakaliblib na bayan ng Isabela. Good morning, Palanan! Mga bangking si Rosa, oh. Nakakailang bumangking gamit to. Yan, daming nagpipicture, oh. Ito na yung fog. Actually may pwedeng liguan dyan, oh. Yan, isa rin yan mga brother, panigurado, malamig ang tubig niya. Yan, lino, oh. Yan talaga, purong bukal to mga to. Mineral water yan. O nga pala, pwede na lang kayo magsalok dyan no, ng inumin nyo. Ala! Lumalala habang palayo tayo ng palayo, ah. Eto na, lumalakas ang ambon, paulan na to. Dito na tayo sa San Luis, sa baba. Diteque Bridge. Ayan. Bagong-bagong tulay dito sa San Luis, Aurora. Alright, baler na tayo. Ano ba yan, kuya? So hindi pwedeng kain na walang asin? Maasim pala mga brother. Oo. Huwag na pala. Akala ko cherry na babalik tuloy ako. Hey kuya, thank you. Ganda kasi ng kulay niya. Kulay red. Napakadaming riders yan. Grabing kalsada, napakaswabe. Yun. Pang-anim, pang-5 ko na to, siguro. Na dumaan dito sa kalsadang to, pero mapapatigil ka talaga. Aabot po to ng 100 kilometers hanggang sa Kasiguran.
Grabe, nangangamoy yung asfalto. Kabago-bago to. Inaspalto na dito sa may Snake Road. Hanep. Hanep yan, Gar. Panalo to, Gar. Pilipin lang natin kung ano meron. Baka pupunta to sa bato. May malaking bato dito sa gilid eh. Oh, sementado pa to. O baka ito yung gagawing ano, dapat kalsadang main road. Hindi. Putol na. Ganda mga brother. Kaso baka mahulugan tayo ng buko habang nakatent dyan. O gantong sinasabi kong ano, gilid ng dagat. May konting pebbles sa ganyan. Hindi masakit sa paa tong pebbles na to eh. Tapos andun yung dinadyawan. Pero part pa rin doon ng Dipakulaw. Masyarap. Magkano kung sakali kung dadaan ako dito next time? Walang. Nakausap ko yung may-ari, sabi niya bahala na daw ako magbigay. Walang specific na bayad. Kung minsan marami din daw nagkakamping doon, mga naka 4x4, mga ganyan. Ang ganda kasi ito pag mga nyuga na ganda, iba yung vibes. ...28 kilometers pa ang kasiguran. Mga brother, napakalapit na. Ang linis na dito sa gilid na ito. Dati masukal to eh. Okay guys, dito na tayo sa sentro o poblasyon ng Kasiguran. Pang-alala ko dito ako nag-withdraw nun eh. Alright, pasok na tayo dito. Papunta ng Kasapsapan. Oh, malinis na. Ito malinis-linis to. Tanong nga natin. Dito bilihan ng isda mga brother sa Dilasag. Part na to ng Dilasag eh. Mga yellowfin tuna. Magkano naman yung ganyan? 20. Anong lalaki? Bili tayo ng buntot ng Blue Marlin. Purong laman yan, no? Kasarap. Oh yeah. Lami kayo. Sobrang kulimlim ngayong araw. At kaninang madaling araw, around 3 AM, may nag-aambon dito. Tara, saglitin lang natin. Malapit lang naman yung Dilasag sa kabilang bayan lang. Tapos mag-inquire na lang tayo doon kung anong magiging option natin. Kung paano yung biyahe natin papunta ng Palanan. Tignan ko tayo, parang ano eh, parang ulan na. Pero kahit mga gantong panahon ba, nagtutuloy pa rin sila sa biyahe. Okay.
Banayad pa naman yung ano niya, yung alon niya. Okay pa. Yan. Si ating nga pala ay taga-Palanan. Lumalakas na naman yung ambon. Every time na pupunta ako dito, kung hindi makulimlim, umaambon, umuulan. Ako po, lakas na. Lakas na. Dito na tayo sa poblasyon ng Dilasag. Bandang kanan yung pier nila. Oops, excuse me po. Oh, ito. Oops. Ito yung mga bangka, mga brother. Malalaki rin pala. Dito na tayo sa pier, papunta ng Palanan. Merong 3 bangka daw, ganyan kalalaking bangka na bibiyahe. Gabi sila bumabiyahe dito. So kung bubiyahe ka ng alas 12 ng 12 midnight, darating ka doon most likely mga alas 6, alas 7 na ng umaga. Alas 12 ng biyahe. Tapos yun yung pinakaunang biyahe ng gabi. Sige po. Pahirapan din talaga yung sa kanila, no? Kasi ang option mo lang talaga doon para makapunta ay by sea or by air. Alas 4 pa sila magsasakay ng gamit doon sa barko, doon sa bangka. Kaya maghanap muna tayo ng paglilibangan dito. Kasapsapan muna, tapos mayang alas 4 balik tayo dito. Subukan nating daanan yung parang hills. Saglitin lang. Woohoo! Diretso lang. Parang hills. Pwede pong dalhin yung motor dun sa taas? Pwede. Alright guys, parang hills for the 3rd time. Nung unang punta ko dito, talagang binabagyo ako. Ngayon ay medyo okay na yung kalangitan. Dalhin natin yung motor sa taas. Tayoski. Tayoski na tayo. Yeah. Kumusta naman yung kalsada dito dati? Napakadulas. Yeah. Ang pinupuntahan talaga dito, aside dito sa magandang view na to, ay yung sa baba. Oh my God. Solid, no? Kasapsapan Beach, yun. Yung mahabang white sand na yun. Tapos ito naman yun yung pinakadulo ng Kasiguran Peninsula. Solido. Hindi ko pa narating to nung 2 beses na pumunta ako dito. Kasi maputik. Punta tayo sa kabilang side. Oh. Anong talbog. Alog pati utak. Parang malinis yung kalsada pero ano yan, bukol-bukol yan mga brother. Yun. And we are here. Wow. Ano naman meron dito? Silipin lang natin. Ito may maganda dito.
Pag tanghali ang problema dito, wala kayo masisilungan eh. Kaya pinakamainam niyan, huwag kayo dito tumambay. Punta kayo doon sa baba nun, may mga maliliit na puno naman doon, pwede kayong sumilong-silong. Pero pag dito kayo sa tuktok ng Parang Hill, naku po, tostado kayo rito. Tara na. Bye-bye, Parang Hill. Yung likod na ito, yung pinuntahan natin kanina sa may Parang Hills. Kaya makita nyo ito yung dadaanan. Kung paano nila isasakay yung motor dyan, siguro papadaanin dito, hindi ko sigurado. Ay, gumagalaw pa oh. Yan, isa yan. Tsaka ito, dito yata ako sasakay. Dami ng karga, may motor na rin, 3. Dami. Nakakatuwa rin, ano, kaso nga lang yung boarding na ganito matagal. So sabi sa akin approximately mga around 12 midnight na alis to, pero meron naman daw napapaaga. After ilang oras tayo nagantay, from 4 PM hanggang ngayon alas 9 na. Mahigit 10 kami dito. So mga around 16, mga ganon. Nga pala, itong bangka na to, hindi siya designed for passengers. Designed siya for cargo, mga brother. Kaya kung mapapansin nyo, nakaupo lang kami dito sa isang compartment na to. Yan, dapat lalagyan ng cargo yan. Pero ginawa namin space para makaupo lang kami. So, ganun siya. On board na tayo. Kanina pa actually. Libre pala pagkain dito. Kaya sila ng pagkain pang dinner. Tara, kaya tayo. Around 11:30 kami umalis sa gabi. Ngayon ay around hindi na ata to. So isipin nyo ilang oras yung biyahe natin, ganun katagal. At wala pa tayo dun sa Pantalan, wala pa tayo sa Pero ganda mo bro. Ang ganda. May touchdown pala na tayo. Sumabit ko na. Ako naman ni. Ganun ng konti. Bati mo. Oh, mo pa rin siya di baba. Oh, muna banti. Ayo. Tagad mo pala siya. Nanay. Touchdown na tayo dito sa Palanan. Good morning, Palanan. Yeah. So first goal natin, maghanap tayo ng hotel or resort kung saan natin pwedeng iwan yung may ibang gamit. So dapat convoy yun ng 3 bangka, kaso nga lang mas mabilis kami. So naiwan na yung 2 kasabay namin. Sabi sa akin mga around 10 pa daw makakarating dito yung mga yun. Anyway guys, ito na, on the way na tayo papunta sa bayan. Wala nang mapping. Sundan na lang natin itong malapad na kalsada na to for sure, diretso doon. Good morning. Sorry, mali kabok. Hindi naman masama yung pagka-rough road, pero flat siya.
Mula dun sa pier hanggang sa bayan medyo malayo-layo pa rin pala. Ito na yata yung bayan. Ito na ba yung poblasyon? Ito na yung poblasyon. Saan dito yung hotel? Alright guys, check natin yung kwarto. 1.5 24 hours. So iwan lang natin muna yung gamit dito kung sakali. Tapos tsaka tayo pupunta dun sa mga tourist destinations nila. Oh, at least narating na natin ang Palanan, di ba? Ito, tinitignan ko lang sa mapa dati to. Nandito na tayo. Palanan, baby. One of the most isolated towns of Isabela. Ito yung kwarto. So hindi pa doon naayos to. 8 ng umaga. So yun, nakahanap na tayo ng pwede natin mapag-overnightan. May pera pa ba ako rito? Parang ganun. Kailangan natin magbawas ng hangin sa gulong. Uy, lapit na natin. Ano lang pala kalapit. Pakanan tayo dito. Dito yung daan papuntang Blue Lagoon. Diretso lang. Thank you. Eto. Blue na blue mga brother. Oh yeah. Gusto mo tayo sa lari. Tapos kitang kita sa ilalim talaga. Gusto ko din. Ayan. Kapag daw maramihan dito, 200 pesos ang singil. So kapag ikaw lang, halimbawa ako lang, solo rider naman tayo, donation na lang daw ang ibibigay. Kitang kita yung ilalim, sobrang lalim na ito. So maabot na yan ng 10 feet or mahigit pa. Banda rito pa lang yung sinasabi ko, paano pa yung gitna niyan, di ba? Ay, tapos na tayong maglublob mga brother. Inantok na ako. Inantok na ako. Ngayon ko naramdaman yung antok. Pagkatapos maligo. Sa bagay maaga pa naman to. Siguro idlip lang ako dito ng mga 2 oras. Tapos mamayang hapon punta natin yung White Beach. Saktong sakto. Yun na lang din naman ang target natin. Idlip lang ako saglit. Talaga hindi ko nakakayanin to. Tanghaling tapat to. Diretso na tayo sa White Beach. Actually hindi pa ako umalis kanina nung dumating tayo dyan, or pagkatapos natin maligo, dahil inantok ako. So natulog muna ako dyan from 10 to 12. Naka 2 oras din ako, pambayo man lang dun sa puyat kagabi.
Na hindi ako nakatulog dun sa bangka. Nong! Saan ako sasakay pagpunta ng Didadungan? Ah, ito na. Ito na nga yun. Thank you. Salamat, salamat. Ayun mga brother, dito tayo. Ups! Ay, nandulas ah. Di ko alam di sa likod ako. First time mo, first time. First time. First timer. Ah, sa likod ako unahan muna. Okay, sorry. One, two, three. Ay, putak. Pwedeng isakay dito, siguro tatlo pwede or dalaw. Isang scooter pa siguro kung sabay-sabay. So yun yung tuloy na ginagawa na kukonekta sana doon sa kabilang side. Kaso nga lang, hindi pa tapos. Ha? Ganda talaga yun pala. Saglit lang ako doon, balik dito agad. Pwede sila. Ang lalim. Oops. Yan ang lalim pala dyan. Thank you. Lagpas tuhod. That's insane. Walang bako-bako. Mahaba-haba na nga itong natatakbo natin.
Ito Sierra Madre na itong dinadaanan natin. Now what? Silipin niya natin dito. Bilis natin tinakbo yun sa totoo lang. Pero malayo-layo rin. Tama, we're on the right track. Ayan, dalawang cellphone mga brother. Hindi nagsisilungaling. Let's go sa go. Tama to, diretso. Sa river crossing lang tayo nagtagal kanina. Kitang-kita ko na rito yung puting buhangin. Let's go sa go. Yeah. I think pupunta na to sa kabilang side ng white sand. Kasi dito mismo sa daan may babaan na dyan sa kaliwa natin. Yan na mismo yung dagat. Pero tara, puntahan natin yung dulo. Oops. Dulas to na. Yeah. Oops. Tarlac. Mabalin, Wayne. Ilocano, Tagalog, kahit ano. Ay mga brother, ito na. Napaka-epic, ang ganda.
bali yung pinakadulo ha. At yung pinaka-highlights din kasi may mga bato-bato dito. Ayan. Tapos yung mga part ng bundok na to, mga limestones yan. Kaya kita nyo parang chocolate hill sa taas. Sa drone shot. Napakaganda, pasyalan nyo tong White Beach dito sa Palanan. Napakaganda, solid to. Hindi lang tayo makapagtagal dito dahil hapon na. Baka may pagbalik ko wala na yung bangkero doon. Hindi tayo makakatawid sa ilog. Salamat! Ito yung kalsada mga brother na dudugtong mula dito sa Palanan ni Isabela papunta ng Dinapige. Ito dapat yon. Pero tinanong ko sa kanya kung pwedeng daanan. Sabi niya, naku wala naman nadaan dyan eh. Kaya hindi na natin pupuntahan. Buti na lang diniretso ko dito sa dulo. Kasi ito pala yung pinaka-highlights ng White Beach. Oops, ito talaga madulas to. Sobrang dulaski. Tangina, napakadulas. Nangyari? Ng gas? May panlagay ka? Layo-layo tutulak nyo yan. Saan pa kayo nauwi yan? Talaga. Mo mo rin. Pigapigayin mo, gaganon-ganon mo lang. Para malagyan ng gas yung karburador. Yan. Ayun, saktong-sakto nagkakarga si Kuya. Maraming twist. Tatlong river crossing pala to. Wala nyo. Tatlong river crossing. Hindi ko in-expect yun. Akala ko ito lang. Ito na yung main road mga brother. Ayan na. Woo! What an adventure! What an adventure mga brother. Sa White Beach at Blue Lagoon dito sa Palanan ni Isabela. Tuloy natin ang adventure bukas. In the meantime maghanap muna tayo ng makakainan. Good morning pa rin, alas 9 ng umaga. Pagas muna tayo. So alam natin ang Divilacan ay isa sa pinaka-isolated. Bali tatlo yan mga brother, Palanan, Divilacan at saka Makunakon. Isama na rin natin yung Dinapige. Kaso nga lang yung Dinapige ay okay naman yung kalsada doon, pero yan yung apat na bayan ng Isabela na talagang isolated. Yung papunta ng port, yan, pakanan dito. Diyan kami bumaba kahapon. Anyway, diretso natin papunta ng Barangay Kulasi.
Sang! Kamusta na yung daan papunta ng Dibilakan? Hindi mahirap, hindi kakayanin na mag-isa lang. Ah, Biyernes lang. Ay, katabi ng dagat na yun mismo? Kaso nag-high tide, talaga nadadamay. Yan, sabi ni Kuya, mahirapan daw ako. Kasi nung pumunta sila nung last Friday lang daw sila pumunta. So 2 days ago. So ang nangyari, tulak-tulak. Tapos meron pa daw isang ilog na yun na yata yung last na ilog na kailangan tulayan. Inabot daw sila ng 4 na oras. Hindi daw pwedeng ako lang mag-isa. Anyway, kung gano'n ang sitwasyon, sisilipin na lang natin. Hindi na natin kukumpletuhin. Magtutulak tayo. Ay ay ay. Isang dinadaanan natin, mukhang pa-jungle na to ah. Jungle attack na. Teka lang, dalawang kalsada. Wait. Saan dito? Ate, tanong lang ako. Saan dito yung daan papunta ng Dibilakan? Ito ba yun o ito? Ito? Ay, buti na lang. Ito yata yung may tulay. Ilang magbabangka tayo mga brother. Comes again with another adventure. River crossing adventure. Bangka mode. Subukan ko lang, babalik din ako, hindi kakayanin. Kasi nakapag-check-in naman ako dito sa bayan, kaya balikan lang din ako. Hanggang anong oras ka ba rito kung sakali? Oh, sige. Pag 5 o'clock ka na, saan bahay mo kung sakali? Dito, yan. Sabi nga pala sa akin ni Kuya, mayroong isang part na mahirap yung kalsada, yung anong pangalan ulit? Giwad. Yan, Giwad. Silipin natin kung kaya, kung hindi, pwede naman tayo bumalik. Pero ito po yung expect nyo kung gusto nyo mag-adventure dito, sa mga gusto mag-rides dito. Ay, inaabot nga pala ito ng high tide daw. So tataas to. Gano'ng kahababaw yung mababaw niyan? Malalim pa rin. Dibilakan na ba to? Dibilakan part na pala to. So ito yung pinaka-boundary river na itong Dibilakan at saka Palanan, Isabela. Okay, so ganun pala yun. Sabi niya, kahit Dibilakan to, mas malapit pa rin daw sila sa Palanan. Kaya pag namamalengke mga ganun or kaya may gustong bilhin, ay siyempre sa Palanan sila pupunta. So expect natin wala tayong makakasalubong dyan pag-akyat sa bundok. Gusto ko lang din makita yung pinakamahirap na sinasabi nilang part ng daan.
Tayo akyat. Alright. Swabe naman. Hanging bridge na gawa sa kahoy. Ang tibay ha, walang kagalaw-galaw. Walang kagalaw-galaw. Yeah. Natin to. Moment of truth. Nakita ko yung kabilang side, kukonekta pa rin yun sa dagat. So gilid ng dagat yung pinadaanan ng kalsada. Yeah. Alright, Red Soil Gaming. Buti na lang hindi nagulan nung karang araw or kahapon. May nakikita naman akong bakas ng siguro mga 2 wheels to mga to. Mga 2 wheels nga. Pero sa malamang sa mga farm lang nila dyan. Ito na yung dagat, kita na natin bandang kanan. Dalawang kalsada rito mga brother. Uy, ang ganda. May bahay dito. Virgin na virgin pa yung mga lugar na to. Welcome to the jungle. Na 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 na. So far okay naman dito, banayad pa naman. Ang ganda. Ilog na naman to. Konektadong ilog na nanggagaling sa yung mga bukal to eh. Nanggagaling sa bundok. Diretso papuntang dagat naman.
Uy, may bahay, may bahay. Tapos, ito ulit, may tulay dito. Pangalawang tulay na ganito, pangalawang hanging bridge. Malamang dito tayo dadaan, di ba? Woo! Here we go again. Oh yeah. Grabe, napakalinaw ng tubig, oh. Ang linaw. Ang sarap maligo. Tara. Ito ba yun? Parang hindi na to, ah. Hindi na nga kalsada to. Yung kalsada doon kanina bago magtulay. Ito, lumapad ng konti. Dalawang kalsada. Susundin natin yun dito. Kasi sa mapa hindi rin natin makikita to eh. Paliparan ko lang ng drone mga brother, silipin natin. Kasi may kalsada doon kanina. Yung bago tayo tumawid doon sa tulay, o dumaan doon sa tulay. May daan papunta dito, dadaan sa bundok na yan. Hindi ko matrace yung kadugtong nung daan na yun. Although meron akong nakikitang pababa doon sa may ilog, tapos kukonekta dito. Siguro yun, ito, kukonekta rin dito. Subukan natin akitin yan. Balik tayo kung medyo alanganin ang itsura. Let's go. Siguro ito nga rin yun kasi ito mas linis ng konti. Alanganin na, oh. Putik-putik na ta. Yeah. May nakikita kong bakas ng gulong. Welcome to the jungle. Yeah. Oh. Ayan, may mga bakas ng gulong, oh. So hopefully ito na nga to. Oops. Yeah. Jungle adventure baka mo, ito na. Oops. Oops. Ay ay ay. Ah, lusot.
Sapa. Nauuhaw na naman ako mga brother. Tara, inom mo tayo dyan. Ito mas maputik na to. Ay! Ay, Diyos mio. Anyari sa kalsadang to? Kalsada pa ba yan? Tara, silipin natin. Buti dito, at least masasabi mo kalsada. As in, gagawa kayo ng kalsada nyo rito. Ayun, ginawa lang to ng mga nakamotor. Oh. Ito yung ano nila, yung gulong. Ito yung kalsada. Yun. Siguro mga alas 2 na to ng hapon. Pala inagahan natin ano. Sa gitna na tayo ng kawalan mga brother. Hindi ko alam kung saan dito yung pinakamahirap na sinasabi sa akin na kailangan nila magtulak. Let's go, so go. Let's go, is a go eh. Ito, natanggal na ngayong isang salamin. Sabi ko tatanggalin ko na kanina eh. Okay, tuloy natin ang biyahe. Oops. Ay! Ay ay ay! Putik ulit! Putiks ulit! Putiks! Putiks! Oh, ito na! Nabitin yung pa ako dito. Nawala na ako ng apakan. Yeah. So meron pa dito. Tinignan ko yung Google Maps. Sa gitna pa rin tayo, parang wala tayong usad. Sa gitna pa rin tayo ng kabundukan na to. Time check natin na ito, alas 2 ng hapon. Medyo late na. Dapat pala inagahan ko dito para nakalayo tayo ng konti. Saglitin nga natin to. Ito na naman, pasaglit-saglit tayo dito. Mamaya, nasa Dibilakan na tayo. No? Ito, ready na ako para bumalik eh. Pero tara, silipin muna natin yan. Ito nga.
Ganun din. Ayan. Sapa rin yan. Parang dinaanan natin dyan. Natumba ako. Ito nga siguro yung sinasabi nilang magtutulak. Yung mga sapa siguro ganyan yung tinutukoy ni Kuya no, na kailangan nilang magtulak. Hindi akyatan mga brother. So far wala pa naman ako na-encounter na sobrang hirap na akyatan. At least nakita ko na rin naman to. Sobrang curious talaga ako dito sa Dibilacan dahil nga sa ginagawang kalsada from Ilagan, Isabela papunta ng Dibilacan, di ba? Yung 2 beses ko na minotor yon. Hindi pa nga natatapos din yun. So ngayon na-experience ko naman to Palanan to Dibilacan. Good enough. Mag-aakay tayo. Mag-aakay ako. Saan ako dadaan? Dito. Yung lalim ng putik na yan. Hindi pwede dito. Baka lalo tayong di makauwi niyan. Dito ko na na-outbalance kasi wala nang apakan dito sa gilid. Lipat tayo. Kasi ang lalalim ng putik. All good. All good. Hi, balik na tayo dito sa may Balete kung saan tayo nagpahinga kanina. Nagpalipad ng drone. Diyan lang ako. Siguro mga around 3 kilometers mula dito. Yung nararating ko. Tulayski. Wow! May isla. Hi mga brother. Ito na, ayaw na umandar. Kuryente niya okay naman, walang problema. Next na inisip kong problema yung air filter, baka nabasa. Tapos mangyayari na ito, magche-change oil na tayo. Ayan, dito tayo sa Barangay Kulasi. Ilinis ko yung karburador. Aguinaldo Shrine nga pala yung dulo na ito. Malapit lang naman. Diretsuhin mo lang tong kalsada na to, tapos papakaliwa ka. Ay, thank you po ate. Sige. May ATM po. Meron. At ito na yung municipal hall.
sa part na to. Andyan na rin yung gymnasium, police station, at nandito yung marker ng Palanan. Ayan. On the way to pier na tayo. May sakay na baboy mga brother. Yung isang bangka naman may kalabaw. Ang lakas na nabuhat niya yung baboy oh. Ilang kilo yan? Yung tatlo sila, isa lang. Time check natin 3:11 ng hapon. So nagbiyahe kami ng alas 9:30 kanina sa Palanan Port. Nandito na kami tapat mismo ng Dinapigue, bayan ng Dinapigue yan. Yan yung poblasyon. Tapos papasok na kami dito sa part na to kung saan yung dock naman ng Dilasag. Next time babalikan ko yan, Palanan to Dibilacan Road. Tara, mayroong kainan dyan ng seafoods. Sigyan natin kung anong seafoods ang pwede natin kainin. Tara! Mga kasabayan ko kanina pupunta ng Kawayan, Isabela. So nag-aantay sila ng van na pipick up sa kanila dito. Ito yata yun. Ito ba yung platter? Alright guys, dito ko natatapusin ang adventure natin doon sa Palanan, Isabela. At least nakapag-stay ako doon ng 3 araw. At sobrang sulit ang pagpasyal sa pinaka-isolated na bayan ng probinsya ng Isabela. Kung nagustuhan mo ang adventure na to, please like, share, and subscribe. Mike Solo Riding Adventures signing out.